Hello mga farmers, welcome sa ating farm. So ngayon dito tayo sa area ko na 71. Ito yung third raton ng mga farmers. So nakita nyo 'di ba ang linis? Kasi pinaagahan ko kasi ito ng mga farmers ng de-weeding. So nagpabunot na tayo ng mga damo dito. So ito na siya ngayon, no? Subject to na ito mga farmers, araro ulit yung tabon, yung final araro. So sa stage nito mga farmers, na apektuhan ito sa El Nino dito sa Bukidnon. So kita nyo ang liliit, pero kuan pa din, healthy pa din yung tubo natin. So hindi sana ganito yung kataas pag laging umuulan ang tubo natin, pero wala tayong magagawa kasi panahon talaga ngayon ng ting-init. So ito third raton na ito yung mga farmers, pero tingnan niyo ang ang kakapal ng saha. So ito talaga yung advantage na agahan natin mag de-weeding sa area natin mga farmers, kasi last time kasi na delay talaga ito mga farmers ng mga 3 months na ata from harvest, na tsaka ko na tawag nito na napabunutan ng tubo. So ang liliit talaga ng tubo na yun mga farmers, pero meron pa din akong na-harvest nun, pero hindi talaga gaano ka dami yung yung tonnage nya. Ito nagdesisyon ako na paagahan talaga yung de-weeding. So mga 2 months after sa mga farmers pag harvest, mga 1 month pa ata yun, mga 1 month and 1 month and a half ata yun, nagpakuan ako sa manpower natin na unahin dito, kasi ito talaga na area mga farmers, grabe talaga yung damo dito. Di talaga maiwasan kahit anong linis. Kita nyo yan, kasi klase yung damo dito, yung mga agingay, mga pandan, mga kabilaw, kung anong tawag dyan sa inyo. So ito mga farmers, yung technique natin dito is na abunuhan na ito ng first dose. So mag second dose tayo nito pag uulan na. So ngayon wala talagang ulan, so negative tayo mag-abuno nito. Then ganito na stage, hindi muna tayo magpaabuno kasi maliliit pa. So mga 4 months to 5 months tayo mag-abuno. Ang natin nito, ang gagawin natin nito mga farmers, para makatipid tayo sa gastusin at pagkontrol ng damo, is ipaararo natin yung gitna nito mga farmers. Ipapunta natin yung mga lupa dito at papunta dyan, yung parang anong tawag dyan sa amin, sira yung tawag dyan, pero iwan ko sa inyo kung anong tawag dyan. So ito yung mga farmers, no, nakikita nyo kahit na tamaan ng El Nino ito mga farmers, napaka healthy talaga ng tubo. So ganito na stage talaga dapat, recommended ko talaga na ganito na stage dapat talaga ninyo talaga na i-control talaga yung weeds, kasi ito yung development talaga ng roots sa ganito na stage mga farmers. Dito talaga determine yung ang laki ng tubo natin, pag yung laki ng punuan niya, yung sa dito mga farmers. So yung ganyan, kasi pag madami kasi yung mga mga farmers, mga damo, medyo liliit kasi ito, pero parang na-overwhelm siya ng damo ba. So hindi talaga advisable na hindi talaga natin pag hindi talaga paagahan ng cleaning talaga yung tubuhan natin, liliit talaga yung kita natin, mas lalo tayong ma-failure. So yung first raton nito, kumuha ito ng 6 na SKW. So nasa mga 80 tons ata yun or 90. Sa second raton medyo maliit yung nakuha ko dito, 3 loads lang ata at half. So nasa 50 lang ata, 50 loads ay 50 tons. Ito mga farmers, sa third raton mag-expect na tayo nga medyo maliit yung tubo, pero ganyan talaga yung mga tubo mga farmers.
every ratoning is maliliit talaga yan. So sige lang, ganyan talaga yung tubo. Hindi naman natin kahit anong alaga natin pag di talaga kuan yung panahon ngayon. Same ngayon. So ganito na stage, kailangan talaga ito ng ulan para maging healthy ito mga farmers to. Kita nyo, nag-abono kami pero ang tagal talaga ng ulan. Medyo na useless yung abono natin pero sige lang, okay lang yun. Kikita naman din natin na medyo effective yung abono natin kahit na kuan mga farmers ng init. So ito yung mga farmers, no. So, isang pointers na ito is yung 71 is hindi talaga ito pwede isprehan nyo, kasi kung isprehan talaga ito nyo mga farmers, liliit talaga ito. Hindi ganito yung itsura nito pag nag-apply ako ng spray, medyo para siyang tanglad. Liliit at liliit talaga yung tubo pag spray, except lang sa 270. Yun talaga yung the best kung gusto nyo mag tanim ng practical. So itong 71 is pag meron na tayong malaking pang input at capital, ito talaga yung pararamihin natin kasi ang bibigat nito. Ito mga farmers, no. So yun lang mga farmers, happy farming.